Para mas maintindihan ang kwento, pakinggan muna ang unang bahagi bago ang kasalukuyang parte. Matapos ang matagumpay na panghihikayat kay Liao na itigil na ang kanyang pansamantalang karera bilang kusinera ng kadiliman, si Xiangyu ay bumalik sa kanyang lugar ng pagsasanay na may panibagong sigla, parang isang empleyadong bagong promote at gustong patunayan ang kanyang karapat-dapat sa posisyon. Bawat paghampas ng kanyang practice knife ay naging mas tumpak, mas pino, unti-unting nawawala ang dating mga pagkukulang, parang lumang balat ng ahas na tinatanggal ng panahon. Habang ang araw ay unti-unting lumalakad, at ang langit ay pinipintahan ng ginintuang liwanag, si Xiangyu ay walang sawang inuulit ang kanyang teknik. Walang pahinga, parang isang manggagawa sa pabrika na nag-o-overtime. At nang ang araw ay malapit ng lumubog, saka lamang siya tumigil, hinal at pawis na pawis, ngunit nananatiling matatag. Ngunit bigla, amoy ko ba ang sarili ko? Napangiwi si Xiangyu nang mapagtanto niya na siya pala ang pinagmumulan ng hindi kanais-nais na amoy. Isang halo-halo ng pawis, araw, at ambon ng kabundukan, isang isamyo ng kaligtasan na hindi mo gugustuhing matikman. Ang baho ko. Hindi pwedeng ganito sa kusina. Maliligo muna ako, baka may masaniban sa amoy ko, ang kanyang sabi, sabay kuha ng malinis na damit at gamit sa pagligo mula sa kanyang kubo. Pumunta siya sa isang nakatagong lugar sa ilog, tago sa loob ng kagubatan. Malamig ang tubig, parang galing sa yelo ng bundok apo. Habang naliligo, si Xiangyu ang tamang lamig, ang tamang paglilinis. Piniga-piga niya ang mga natural na damong pampabango na kanyang kinuha kanina, amoy bundok, amoy kahoy, at may kaunting halong kakaibang bango. Matapos ang kanyang mini spa day sa ilog, sariwa at bagong bihis si Xiangyu, bumalik siya sa communal kitchen ng sekta, handang magpakita ng kanyang kakayahan. Ngunit ano ang kanyang nakita? Nauna na si Liao. Nakahiga na sa mesa ang isa na namang inosenteng baboy ramo, handa nang ihain. Kuya, marunong ka bang magluto? Ang tanong ni Liao, parang isang excited na bata. Ngumiti si Xiangyu, puno ng kumpiyansa na parang isang kalahok sa MasterChef. Relax lang. Ako na ang bahala. Ngunit sa kanyang isipan, Panginoon, huwag mong ipahiya ang mga binata na natutong magluto dahil wala silang kasintahan. Pinili niya ang pinakamasasarap na bahagi ng karne, ang tamang timpla ng taba at laman. Inalis niya ang mga litid, kinuskos ang taba, at pinisil-pisil ang mga damo na parang naghahanda para sa isang matagumpay na pagluluto. Asin, paminta, at mga halamang may mabangong amoy kahit walang ulam. Seryoso ang mukha ni Xiangyu, parang isang siruhano na nagsasagawa ng isang operasyon. Nang ilagay na niya ang karne sa kawali, yahadada. Ang tunog ay parang isang magandang musika. Ang amoy? Mapapa-uy, sino ang may kaarawan kahit wala naman? Habang pinapahinga ang karne sa ilalim ng isang pansamantalang takip na gawa sa aluminyo, si Xiangyu ay nag-focus sa sarsa, may sarsa pa. Gamit ang mga likido mula sa inihaw, mga kabute mula sa bundok, at kaunting patak ng brandy na parang galing pa sa koleksyon ni Lolo. Nang idagdag ang brandy. Boom! Umusok, umapoy, parang may paputok. Ngunit si Xiangyu ay nanatiling kalmado. Isang perpektong pagpapakita ng husay. Nang hiwain na ang inihaw ay grabe. Medium rare, may kulay rosa sa gitna at malutong sa labas. Kulang na lang ang theme song ng probinsyano habang hinihiwa. Naglalaway na si Liao, parang isang batang walang baon. Nang ihain ni Xiangyu ang pagkain, walang mahabang panimula, agad na sinunggaban ni Liao ang karne. Kuya, ang sarap mo palang magluto. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi nito kahit wala siyang sinasabi. Habang kumakain silang dalawa, parang nawala ang tensyon sa paligid. Kwentuhan, tawanan, parang mga katrabaho na nag-o-overtime, ngunit masaya dahil may libreng pagkain. Ngunit teka, may paparating. Sa kabilang gusali, si Elder Gu Shanshan, ang guro ng Mountain Heart Pavilion, ay nagmumuni-muni sana. Ngunit may naamoy siya. Hindi ang amoy ng espiritu, kundi ang amoy ng masarap na pagkain. Pinilit niyang mag-focus. Huminga ng malalim. Inalala ang 300 taon ng disiplina at katahimikan. Ngunit wala. Natalo siya. Ng ulam. Sa isang iglap, lumitaw siguro sa tabi ng mesa, hawak-hawak ang kanyang balbas, kunwari ay may dignidad ngunit halatang gutom na gutom. Disipulo. Ang tunay na kaliwanagan ay walang pag-aari, ang kanyang sermon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa karne.
Walang sinabi si Xiang Yu. Inabot niya agad ang isang malaking plato na nakahanda na talaga para sa kanyang guro. May reserba pa si Xiang Yu. Para po sa inyo, guro, ang kanyang pagyuko, parang isang waiter sa isang mamahaling restaurant. Napangiti ang matanda, sabay upo. Magaling kang anak, sabay subo ng isang masarap na hiwa. At ayun na nga. Sa gitna ng malamig na gabi sa bundok, may kakaibang eksena sa kusina, magguro at mga alagad, sabay-sabay na kumakain, tumatawa, at nagkakaisa hindi dahil sa teknik ng cultivation, kundi dahil sa isang simple ngunit masarap na pagkain. Isang gabi ng tawanan, busog na tiyan, at kaunting sarsa sa balbas ni Elder Guo, literal na may natira pang sarsa sa kanyang balbas habang mabilis na naglakad palayo. Seryoso, parang isang magic trick. Si Liao naman, agad na nagbihis ng maayos, nagpaalam ng magalang at dumiretso sa kanyang lugar ng pagsasanay. Medyo kakaiba ang kanyang kilos, ngunit marahil ay dahil lamang sa kabusugan. Samantalang naiwan si Xiang Yu sa kusina, kalmado niyang hinugasan ang mga pinggan. Hindi mo akalaing dating isang taong nasa gilid lamang ng sekta, ngunit ngayon, tila siya na ang kusinero ng buong pavilion. Ngunit habang hinuhugasan ang kawali, ang nasa kanyang isipan ay ang pagsasanay at pagsasanay pa rin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na siya sa lugar ng pagsasanay, hawak ang kanyang kutsilyong panghasa na tila katana ng isang napakalakas na pangunahing tauhan. Tahimik ang kagubatan, may liwanag ng buwan, tila isang eksena sa anime. At doon, paulit-ulit na paghampas ng kutsilyo ang ginawa ni Xiang Yu. Kahanga-hanga, tila may ritmo na ang kanyang mga galaw. At bigla, isang transparent na screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Kinakalkula ang mga puntos. Kumpleto na ang kalkulasyon. Pangunahing teknik sa kutsilyo, 10. Doble ang mga puntos. Pangunahing teknik sa kutsilyo, 10-20. Aba, ayan na naman siya. Mahiyain ngunit napakalakas sa likod ng mga eksena. 6 na puntos sa isang araw. At dahil sa sistema, naging 20. Halimaw ka ba, kuya? Labis ang tuwa ni Xiang Yu, napangiti siya habang pabulong na sinabi, kung ganito lagi, maaabot ko ang maliit na tagumpay kahit wala akong gawin sa loob ng 5 araw. Ngunit siyempre, hindi niya gagawin yon, pangako niya sa kanyang sarili, hindi ako asa lamang sa sistema. Ngunit, matutulog muna ako eh. Sa wakas, nakatulog siya sa kanyang kama na yari sa mga dahon, tila isang muebles mula sa bundok. Ngunit kahit simple, komportable ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising si Xiang Yu, tila isang lolo nagising bago pa sumikat ang araw. Agad siyang naligo sa ilog at pagkatapos ay bumalik sa pagsasanay. Maging ang kanyang kutsilyong panghasa, tila sumasayaw sa kanyang mga kamay. Grabe, sanay na siya. Si Elder Guo naman sa kanyang silid, sinisikap na magnilay habang nakakarinig ng shing shing shing. Mula sa labas. Elder Guo, aba, batang ito, may mga sound effects pa ang pagsasanay. Samantala, si Liao, napatingin ulit sa kanyang kuya na walang espiritual na ugat ngunit masipag. Biglang may kislap sa kanyang mga mata, na inspirasyon siya. At ito na ang nakakagulat na pangyayari. Habang pawis na pawis si Xiang Yu, bigla siyang tumigil at naalala. Ay, gutom pala ako. Kaya naman, bumalik siya sa kusina. Dahil siya ang bida sa pagluluto kahapon, ayun, agad siyang na-promote bilang chef ng Mountain Heart Pavilion. Sa tingin ko wala naman talagang ganyang posisyon. Imbento lamang iyon ni Elder Guo para libre ang tanghalian. Habang kumakain si Liao. Liao, ang sarap ng luto mo, kuya. Saan ka natuto? Xiang Yu, kaunting pagsasanay lamang eh. Ngunit sa kanyang isipan, maaari pala akong magtayo ng restaurant kung mabibigo ako sa pagsasanay, ano? Si Elder Guo, habang umunguya, panay ang sulyap sa binata. Nakita niya, mas payat na, mas may tiwala sa sarili, tila hindi na ang mahina na una niyang nakita. Gabi na ulit. Pagkatapos ng hapunan at kwentuhan, bumalik sa pagsasanay si Kuya Xiang Yu. Walang pagod. Walang arte. Langit na lamang ang hangganan. Si Elder Guo. Napaisip na bumili ng Yi soundproofing formation dahil sa walang tigil na shing. Shing! Shing! Hanggang sa hating gabi, may lumitaw na naman sa harapan ni Xiang Yu. Kinakalkula ang mga puntos. Pangunahing teknik sa kutsilyo, 30. Doble ang mga puntos. Pangunahing teknik sa kutsilyo, 36.
Halimaw ale talaga kuya. 10 puntos sa isang araw. Ako nga, 10 push-up, kailangan ko pa ng pahinga. Tiningnan niya ang kanyang status screen, parang mga stats sa isang laro. Pangalan, Xiang Yu. Kalagayan, mortal. Espiritual na ugat, wala. Teknik, pangunahing kutsilyo, baguhan. Paggamit ng sistema, double puntos araw-araw. At ngayon, nasa 61 na siya. Konti na lamang, maaabot na niya ang maliit na tagumpay at makakahingi na siya ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, tuloy na ang kanyang tunay na paglalakbay sa pagsasanay. Xiang Yu, bukas. Bukas magsisimula na ang aking tunay na pag-akyat. Ngunit ngayon, matutulog muna. 4:00 na ng umaga, gising na si Xiang Yu. Walang alarmang tumunog, walang tandang umawit, kusang gumising ang kanyang katawan. Sanay na siya sa bagong gawain, tulad ng isang lolo na sanay nang mag-jogging sa plaza. Nag-unat siya at naglakad patungo sa kanyang lugar ng pagsasanay, animoy isang tauhan sa pambungad na eksena ng isang anime. May dala siyang kutsilyo, handa na naman sa pagsasanay. Hindi na siya ang Xiang Yu na tila naliligaw lamang sa sining ng pakikipaglaban. Ngayon, may estilo na siya. Bawat paggalaw ng kanyang kutsilyo ay may dating, may ritmo, may karisma. Kung noon ay tila pinaghahampas niya lamang ang hangin na parabang galit sa mundo, ngayon. Tila nagpiprito siya ng itlog na ayaw masira ang pula, magaling. Sa kabilang bahagi ng bundok, si Liao ay nagmamasid mula sa itaas ng isang puno, na parabang nanonood ng isang drama sa telebisyon. Nakatuon ang kanyang paningin kay Xiang Yu, na tila ba bigla siyang naging bida sa isang drama. Napakasipag naman ni kuya, bulong niya. Noon, si Xiang Yu ay tamad, ngunit ngayon, lubos ang kanyang dedikasyon. Tila bigla siyang nagkaroon ng mitiin sa buhay. Habang tumatagal ang pagsasanay, napansin ni Xiang Yu na gaano man siya kasipagan, tila bumabagal ang kanyang pag-unlad. Hindi na ito kasing bilis ng mga unang araw. Ngunit sa halip na mainis, umiti lamang siya. Ganoon talaga, bulong niya sa sarili. Kapag umaangat ka na sa antas, mas mahirap na. Ganoon niya. Sa simula, madali pa. Ngunit habang tumataas ang antas, tulad ng sa isang laro, kailangan mo na ng tulong ng iba at ng tamang estratehiya upang makaagapay. Lumipas ang buong araw na parang isang eksena sa pelikulang Rocky, walang tigil, puro pagsasanay. Hanggang sa hating gabi, biglang lumitaw ang panel ng sistema. Pagkalkula kumpleto. Pangunahing teknik sa kutsilyo, baguhan munting tagumpay. Doble ang mga puntos ng karanasan. Xiang Yu. Hala! Munting tagumpay na ako. Ang bilis ah! Ngunit sa halip na umabot sa 140, nabalik siya sa 0. Hindi pala pwedeng punuin ng sobra. Marunong din palang maghintay ang sistema, ha? Kinabukasan, nang magising siya, nagpasya siyang huwag munang pumunta sa silid ng mga banal na kasulatan. May plano siya. Mag-ipon muna ako ng mga puntos ng karanasan sa kutsilyo bago ako mag-aral ng banal na kasulatan, para kahit hindi ako umunlad sa bagong teknik, may madodoble pa rin ako. Tamang diskarte. Hindi lamang lakas ang taglay ng ating bida, may talino rin siya. Samantala, si Elder Guo, ang matandang guro ng Mountain Heart Pavilion, ay tahimik na nagninilay-nilay sa kanyang bagong silid na hindi tinatagos ng tunog. Wala na ang Shing. 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 Na araw-araw niyang naririnig. Tahimik na ang mundo. Ngunit teka. Bakit parang namimiss ko ang ingay ni Xiang Yu? Nang sumilip siya sa bintana, halos mahulog siya sa kanyang upuan. Elder Guo. Ano ito? Munting tagumpay na agad ang bata. 4 na araw lang. Napansin niya ang husay ng paggalaw ni Xiang Yu, tulad ng isang dalubhasa sa paggawa ng sushi. Walang sayang na kilos. Tila nagugulat siya sa kanyang sariling estudyante. Habang si Xiang Yu ay patuloy sa kanyang pagsasanay, tila hindi niya alintana ang init ng araw. Huminga siya ng malalim. Medyo mahirap na ito, 1 puntos, tila kailangan ko ng 10 oras. Ngunit hindi siya umatras. Kahit pawisan na, patuloy pa rin siya. Kahit medyo nauuhaw, hindi muna siya inom. Ngunit siyempre, tumigil siya upang magluto ng tanghalian. May konsensya pa rin ang ating bida. Pagdating ng hating gabi, lumitaw muli ang sistema. Pagkalkula kumpleto. Pangunahing teknik sa kutsilyo, munting tagumpay.
Doble pa rin kahit konti lang. Konti lang. Ngunit iba na ang bigat ng mga puntos ngayon. Isang puntos sa munting tagumpay ay parang 5 puntos sa antas ng baguhan. Kinabukasan, ito na ang araw. Panahon na upang humingi ng banal na kasulatan. Ngunit siyempre, hindi agad-agad. Baka tulog pa ang guro. Maghihintay na lamang siya sa tanghalian. Ngunit bago pa siya makalapit sa guro, biglang may sumigaw mula sa paanan ng bundok. Kuya! Nais po naming matuto mula sa inyo. Hala! Mukhang may mga gustong sumabat. Hindi niya pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa pagsasanay. Ngunit bigla na lamang may 5 anino sa kanyang likuran. Mga lalaking mukhang miyembro ng ibang sekta, taglay ang hangin ng kayabangan. Si Ang Yu napabuntong hininga. Ayoko ng gulo ngunit mukhang gulo ang lumalapit sa akin. Heto na mga kaibigan. Ang kapayapaan ay may hangganan. Sino kaya ang unang makakatikim ng talim ng aking kutsilyo? Kung ayaw mo ng kabuluhan, ang kabuluhan ang lalapit sa iyo. Iyan ang tura ni Kuya Xiang Yu habang nakatayo sa gitna ng 5 bagitong disipulo na parabang mga tambay sa kanto, may dalang kutsilyo at mayabang na tindig. Halata ang kanilang balak, kunwari humihingi ng gabay, ngunit maliwanag na nais lamang nilang manggulo. Isang karaniwang tagpo sa mga kwento ng paglilinang. Mga nag-aakalang sila ang pangunahing tauhan, tulad ni Naruto, ngunit sa katunayan, mga pantulong na tauhan lamang sa kwento. Ngunit hindi nagpabiktima si Xiang Yu. Nananatili siyang kalmado, may ngiti sa labi, at isang magalang na pagbati gamit ang kanyang kamay. Pasensya na mga kapwa-disipulo, ngunit wala akong maituturo. Hindi naman kasi ako tunay na tagapangalaga. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ang nangunguna sa mga bully, disipulo na si Gu Wuking, ay hindi makapaniwala. Para siyang guro na nasupalpal ng isang estudyanteng may mataas na marka. Hindi ako ang humihingi ng gabay, ang sagot niya, pilit na ibinabalik ang kayabangan sa kanyang tinig. Ang aking mga nakababatang kapatid. Turo niya sa 4 niyang kasamahan na halatang galit na galit kay Xiang Yu, na parabang ninakawan sila ng kanilang mga tsinelas. Ayun na. Patay kang bata ka, Xiang Yu. Ngunit teka, may plano si Kuya. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Xiang Yu. Kumunot ang noo ni Gu Wuking. Gu Wuking. Bakit? Mabuti naman. Hindi Lin Feng, hindi Chen Mo, hindi Yang Chen. Walang dating ng pangunahing tauhan. Pwede na ito. Pantulong na tauhan din tulad ko. CJ. Tara, laban. Sagot ni Xiang Yu, may kumpiyansa na parabang galing sa probinsya ng mga pangunahing tauhan. Round 1. Lumapit ang unang kalaban. Mayabang, may pag-ikot-ikot pa ng kutsilyo na parabang nagsasayaw. Ngunit bago pa man siya makapagsagawa ng anumang pag-atake, isang mabilis na galaw. Napunta agad ang kutsilyo ni Xiang Yu sa kanyang leg. Ayoko na po. Agad na umalis. Walang kwenta, sigaw ni Gu Wuking. Agad na ipinasa ang susunod. Round 2. Medyo mas maayos ang sumunod. May pag-iingat sa paggalaw. Ngunit para lamang siyang langgam kay Xiang Yu, umiwas, lumundag, at pinatulog. Round 3. Ganoon ulit. Mabilis na natapos ang laban. Final boss ng mga Benta Boys, round 4. Ito na ang pinakamagaling sa kanila. May kaunting tagumpay daw. Ngunit hindi rin nagpatalo si Xiang Yu. Palitan sila ng pag-atake, depensa, pag-iwas, kontra-atake. Para kang nanonood ng isang palabas sa telebisyon, may laban talaga. Ngunit si Xiang Yu, sanay sa pagsasanay ng 16 na oras kada araw. Ang kalaban? Siguro 2 oras tapos tulog. Nagpanggap si Xiang Yu na atake sa mata. Ayun, napaangat ang kutsilyo ng kalaban. At boom! Sinuntok sa tiyan, sabay sipa. Pak! Bumagsak ang kalaban. Tapos may dagdag pang saksak sa leg. Suko na po, idol. Akala ni Gu Wuking tapos na ngunit hindi. Si Gu Wuking parang kontrabida sa teleserye. Galit na galit, namumula, nanginginig. Hindi kinaya ang kahihiyan. Hindi ako papayag. Sigaw niya habang tumatakbo, ang kutsilyo ay nakatutok sa likod ni Xiang Yu. Sa lahat ng uri ng kaguluhan, ang mga pag-atake mula sa likuran ang pinakaayaw ni Xiang Yu.
Tahimik na naglalakad si kuya, nagpapahinga na sana, nang biglang, isang mabilis na pagsugod, sumulpot si Gu Wuking mula sa likuran, may hawak na kutsilyo, ang mukha ay parang isang gutom at galit na halimaw. Mamamatay ka na. Ako ang magiging bida. Sigaw niya, papalapit ng papalapit, tulad ng isang mapilit na manliligaw na ayaw magpaawat. Ngunit teka, bakit siya bigla na lamang nagalit ng ganito? Simple lang, si Liao, ang tinitilian ng buong sekta, ay tila lubos na may pagtingin sa nakatatandang kapatid na ito, si Xiangyu. Ang dating tinatawag nilang walang silbi. At si Gu Wuking. Naiwan sa friendzone, walang puwang kahit sa likuran ng karwahe ni Liao. Akala niya makakaganti siya sa pamamagitan ng pampublikong kahihiyan. Kapag nakita ni Liao na aking pinagsusuntok ito, tiyak na akin na siya. Ngunit isang malaking kabiguan. Lahat ng kanyang mga tauhan, natumba ni Xiangyu na parang mga domino. Kaya heto siya ngayon, lubos nang nawala ng bait. Ngunit bago pa man madikit ang kutsilyo sa likod ni Xiangyu, isang malakas na pagsabog. Biglang dumilim ang paligid. Parang bumagsak ang langit. Ang hangin, biglang naging matigas na semento. Si Gu Wuking. Isang di nakikitang puwersa ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ano? Nanginginig niyang bulong habang pilit na inaangat ang kanyang mukha. At naroon siya, lumulutang sa napakaganda, si Liao. Ang kanyang buhok at balabal, sumasayaw sa hangin na parang isang diyosa sa isang teleseryeng may 500,000 piso ang budget kada episode. Lumulutang siya na parang isang superhero na hindi galit, ngunit bigo. Isang mortal lamang si Xiangyu. At susubukan mong patayin siya? Tanong niya na parang hatol ng langit. Walang sigaw, ngunit ramdam mo ang bigat ng bawat salita na parang isang bundok. Nakanganga si Gu Wuking. Anong antas na ito? Foundation Establishment. Impossible. Alam ng lahat, si Liao ay isang henyo. Peak refinement sa loob ng 3 buwan. Ngunit Foundation Establishment. Tila naggamit ng cheat code ang babae. Habang gulat na gulat pa si Gu Wuking, si Xiangyu ay napalingon na rin. Napaklakas ng pressure. Parang may tumulak ng mabigat na bagay sa aking likod. Pagkakita niya kay Gu Wuking na literal na dinidikdik sa lupa, may hawak pa ring kutsilyo, napakunot noo si kuya. Talaga bang papatayin niya ako? Kahit nagpasalamat at humingi pa ako ng tawad. Grabe naman ito. At ang mas nakakagulat pa. Si Liao pala ay nasa antas na monster sa cultivation. Hindi lang basta-basta, kundi nasa foundation establishment na. Shit. Ilang antas pa kaya ang itinatago nito? Baka sa susunod na linggo maging dragon na ito. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Sigaw ni Gu Wuking, umiiyak na parang bata. Ang dating pagmamayabang. Nawala na, parang isang contestant na ayaw nang matanggal sa kompetisyon. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pareho tayong disipulo. Sigaw pa niya, kumapit sa lohika na parang isang estudyanteng walang baon sa eksamen. Ngunit si Liao, walang pakialam. Tiningnan niya ito na parang tanga. Kung papatayin ko ang isang body refining cultivator na tulad mo, sa tingin mo mapaparusahan ako? Tanong niya na parang isang sarkastiko na yihi sa exit interview. At doon tuluyang nadurog si Gu Wuking. Lumuhod. Gumapang. At kumapit sa binti ni Xiangyu. Kuya nakatatandang kapatid. Pakisuyong ikaw na ang magsalita para sa akin. Baka ikaw lang ang pakinggan niya. Ang kapal ng mukha nito isip ni Xiangyu. Kapag pinatawad ko ito, babalik lang ito. At ako na naman ang target. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Gu Wuking, ang uri ng tingin na hindi tunay na natatakot. Nag-aarte lamang. Mapagsamantala. Isang malaking babala. At sa kalmadong kilos, walang sinabi si Xiangyu. Inalis ang binti niya sa pagkakahawak ni Gu Wuking at tumalikod. Naglakad na lamang palayo. Tahimik. Walang pakialam. Walang drama. Wala na ba itong puso? Iniwan ako. Bakit? Ako ba ang kontrabida dito? At bago pa siya makapagdrama ng buong episode, isang malakas na pagsabog, isang bugso ng spiritual energy mula sa palad ni Liao ang sumabog sa kanya. At doon nagtapos ang kwento ni Gu Wuking. Isang sunog na katawan ang naiwan sa training ground. Wala na.
Kumbaga sa telenovela, isang karakter na namatay sa pilot week. Kumusta mga kababayan, mga kapwa tagasunod sa mundo ng cultivation? Balikan natin ang kapanapanabik na mga pangyayari mula Kabanata 5 hanggang 9 sa buhay ni Xiang Yu, ang mortal na may diskarte ng panghack ng sistema. Sa mga unang kabanata, nakita natin si Xiang Yu bilang isang background character, isang simpleng tao, walang kakayahang mag-cultivate, walang spiritual root, at tila walang kinabukasan sa mundong puno ng mga makapangyarihan. Ngunit ang pagdating ng sistema na nagdodouble ng kanyang experience points araw-araw ay nagbago ng lahat. Hindi siya naging biglaan na overpowered. Hindi rin siya naging isang tipikal na bida sa shonen anime. Sa halip, nag-focus siya sa pundasyon, ang basic knife technique, paulit-ulit na pagsasanay araw-araw hanggang sa maging likas na ang bawat galaw sa kanyang katawan. Mula Kabanata 5 hanggang 6, nasaksihan natin ang disiplina ni Xiang Yu. Hindi siya umaasa lamang sa sistema. Hindi siya nagpapadala sa swerte. Gumigising siya ng madaling araw, nagsasanay buong araw, kumakain lamang para magkaroon ng lakas, at pagkatapos ay balik sa sanay. Isang patunay ng kanyang sipag at determinasyon. Pagdating sa Kabanata 7, nagsimula ang tunay na pagsubok. Nasa minor success na siya sa kanyang teknike, ngunit habang tumataas ang kanyang antas, tumitindi rin ang kinakailangang pagsisikap. Hindi na sapat ang sipag, kailangan ng estratehiya, tamang bilis, at pagtitiyaga. Dito natin nakita ang katalinuhan ni Xiang Yu. Imbes na agad na subukan ang isang mas advanced na scripture na hindi pa niya alam kung kaya niya, nag-ipon muna siya ng experience points sa basic knife technique para masigurado na may madodoble pa rin kahit magkamali siya sa bagong pagsasanay. Ayaw ko ng all-in tapos zero output. Magtitira ako. Ang mindset ng isang taong may pangarap ngunit marunong magplano, tulad ng isang ina sa palengke na may 3 anak. Sa Kabanata 8, naranasan niya ang kanyang unang tunay na laban. 5 disipulo ang lumapit sa kanya na nagpapanggap na gustong matuto, ngunit ang totoo ay gusto siyang mapahiya. Isang klasikong senaryo, mapagmataas na grupo, feeling superior, at si Xiang Yu mahinahon at kalmado. Kahit hindi pa siya overpowered, isa-isa niyang natalo ang mga kalaban. Hindi sa brute force, kundi sa tamang timing, konsentrasyon, at pagsasanay. Hindi siya basta malakas, pino ang kanyang kilos, may finesse. Isang tunay na Pinoy na hindi lamang manggugulo, kundi isang dalubhasa sa diskarte. At sa Kabanata 9, ang atake mula sa likuran. Akala natin tapos na ang laban, ngunit si Gu Wuqing ayaw tanggapin ang pagkatalo. Sinalakay si Xiang Yu habang nakatalikod, isang klasikong pagkilos ng isang taksil. Ngunit bago pa siya makasaksak, tila bumagsak ang langit. Dumating si Liao, ang tahimik na halimaw ng sekta. Hindi lamang pala siya crush ng bayan, isa na siyang foundation establishment cultivator. Nakakagulat ang kanyang kagandahan, ngunit mas nakakagulat ang kanyang antas ng cultivation. At siya ay nakakatakot. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinanggal niya si Gu Wuqing. Walang babala, walang awa. At habang ginagawa niya ito, si Xiang Yu, kalmado lamang ngunit sa loob-loob, nagpapanik na. Dahil ang kanyang junior sister. Isang halimaw pala na nagkukubli. Ngunit ito ang pinakakapansin-pansin, hindi siya humingi ng awa para kay Gu Wuqing. Hindi dahil nawalan siya ng puso. Kundi dahil natuto na siya. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat tulungan. Ang ilan ay mga ahas, kapag pinatawad mo, babalik sila para saktan ka. Aral. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan o talento. Nagmumula ito sa pag-unawa kung kailan lalaban at kung kailan iwas, kung kailan magpapatawad, at kung kailan hahayaan ang mga tao na magdusa sa kanilang sariling kasamaan. Si Xiang Yu, kahit walang likas na talento, ay may walang kapantay na tiyaga at katalinuhan sa pagharap sa mundo. Siya ang patunay na minsan, ang supporting character, sa paningin ng iba, ay maaaring maging bida ng kanyang sariling kwento. Kaya mga kaibigan, huwag nating maliitin ang maliliit na tagumpay. Ang consistent na 1% araw-araw. Kapag nadodoble araw-araw, magiging di mapipigilan ka rin. Kung gusto ninyo ng mas marami pang Tagalog light novel commentary, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at abangan ang susunod na kabanata dito lang sa ating kwento ng pagsusumikap, diskarte, at kaunting kabaliwan sa mundo ng cultivation. Hanggang sa muli. Salamat at tandaan, kahit wala kang spiritual root, basta may diskarte ka, may pag-asa ka.